So this only proves na talagang maganda pag ilagay natin doon sa bubong kasi wala siyang shading. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Ito na yung dalawang rolyo ng photovoltaic or solar cable na in-order ko weeks ago. Okay? Supposedly 1 month dito bago ma-deliver pero medyo napaaga na about a week, more than a week. So supposedly next week ko pa sana itong ma-receive. These are 9 meters each. Susukatin ko later kung tama ba talagang sukat niya. And obviously, ito ay para sa positive kasi red. And ito naman ay para negative, which is black. Nakalagay dito sa kanyang markings, kung mababasa nyo, that's 6 mm squared, and it's a halogen free low smoke, and the maximum voltage is DC 1500 volts. Galing to sa POW MR. Ikukunek ko to sa aking solar panel, yung 200 watt solar panel, para dito sa ating River 3 Plus power station. Kaharap ko ngayon ang araw, so meaning I'm facing east. Dito yung south. Okay? So kung ganoon ako, so doon ang north, ito ang south ko. Now, sabi nila, kailangan daw na ilagay yung solar panel, kailangan haharap sa south. So dapat doon ang aking panel, hindi dito kasi this is facing north ngayon. Pero na-notice ko since last month, June, yung araw ay nasa northern side. Okay? But early this year, yung araw ay nasa southern side. Kasi yung araw ay nag-iiba yung location niya sa kanyang sunrise every day. Kung today, andito siya sisikat, the next day, dito na naman, iba. Hanggang dumating siya doon sa dulo, sa, for example sa north, yun ang limit niya, yung tinatawag na solstice, sa northern solstice. Then, babalik naman siya hanggang doon sa last end naman, ng southern portion na tawag na southern solstice. Ano na nangyayari? Kaya yung panel natin hindi natin pwede i-fix actually. Kailangan i-adjust mo siya from time to time. Kaya nga sabi ko, paano ko iangat ko itong lower portion niya para kung pwede adjustable siya para yung araw ay perpendicular yung tatama yung init niya sa panel. Sa ngayon, almost 9 o'clock, nahirapan siyang umabot ng 100 watts kasi yung araw andito, yung araw ay andito sa other side, so hindi siya 90 degrees but about 45 degrees. Mamaya siguro mga 11 o'clock tatamaan na ito direkta. Kung sa baba ko ito nilagay at 11 o'clock to 1 o'clock perpendicular siya talaga kasi naka-flat yun, umabot siya ng over 170 watts. So ganoon ang placement ng panel. Kailangan i-consider mo yung posisyon ng araw. So ngayon, yun. Tingnan ko yung phone ko, nasa 73 watts lang siya ngayon, no? So maba pa, 68 watts. So, kaya plano ko, lagyan ito ng adjustable na rail, hindi yung permanent rail na nasa bubong nakadikit. Kasi this is a bifacial panel, dual glass ito. Kailangan ma-maximize ko itong panel na ito para magamit ko naman yung kabilang side niya, yung back side, para makakontribute ng power. Yung nasa baba ba to sa balcony, yung backside niya ay nagamit ko kasi yung reflection mula sa araw sa lupa, nagre-reflect siya back to the panel. Kaya mas efficient doon sa balcony. Kaso lang sa balcony, hindi siya yung appropriate area for the panel. Ito ngayon, temporary lang to.
So it's not really directly hit by the sun at around 6 o'clock to 7 o'clock in the morning. It's 1 o'clock and the sun is high, but the panel is only generating about 125 watts. It's not able to reach more than 150. Ito yung chart na pinakita ko sa previous video. Nakuha natin to during pure sunny day talaga. Then ang ating solar panel this time is nasa balcony pa. So kaya makikita natin at 6 o'clock nasa 30 watts na siya. Then nag-peak siya at 145 watts 11 o'clock ng umaga hanggang 12 noon nasa 140 na. Pero grabe yung pagbaba niya from 1 p.m. to 3 p.m. Steep yung pagbagsak niya because this is the period na nag-start na yung shading, natabunan na yung ating panel sa structure ng bahay ko. So yun, at saka bagsak talaga dito pagdating ng 4 and 5 p.m. Ito naman ang bago kong kuha. This time nasa roof na yung panel natin, pero hindi siya pure sunny day. Cloudy to sunny or sunny to cloudy, ganun siya. Hindi siya pure init. Pero umabot siya ng nag-start siya at 6 o'clock 20 lang. Pero umabot siya ng 160 at 11 o'clock. Ikumpara natin to ang dalawa sa previous natin, ito na. So yung pink is yung pure sunny day at saka itong green, itong ating bagong kuha na cloudy to sunny or sunny to cloudy. Talagang hindi tayo nakakuha ng pure sunny day for the past 2 weeks kasi palaging umulan sa ating bansa. So ito, tingnan natin. At 6 o'clock, ang ating bagong kuha is nasa 20 watts lang. Kumpara natin sa 30 na sunny day, di ba? O, tingnan nyo yung green, oh. Talagang bagsak siya. Kumpara mo at 9 o'clock, ang during sunny day at 130 watts na siya, while 85 lang yung sunny to cloudy day. Pero biglang uminit, so tumaas yung medyo tumaas ang ating bagong nakuha. Umabot siya ng 160 itong green, no? 160 siya, mas taas siya. Then at 152 sa 12 noon. Pero tingnan mo, from 12 noon mas mataas talaga siya kaysa yung panel natin na nasa balcony. And itong steep na pagbaba ng power generation while yung panel natin ay nasa balcony pa from 1 p.m. to 3 p.m. Sabi ko sa previous video, mawawala ito pag ang panel ay ilalagay na natin doon sa bubong. Tama ako, di ba? Tingnan nyo. At 1 p.m. na-maintain niya at 2 p.m. then naging 98 siya from 125. Mas mataas pa rin siya dito sa 70 lang sa dati na nasa balcony lang. O, tingnan nyo. Then at 3 p.m. nasa 98 pa rin siya. Then medyo papuntang na to sunset, saka shaded na ang not shaded but hazy ang panahon. Parang uulan na to. Then pagdating dito sa 4 p.m. nasa 23 na lang siya. Then 5 p.m. nasa 8 na lang. Kumpara mo sa 0 dito sa previous na nasa balcony pa. Itong 8 niya is ano pa to umulan na to 8 p.m. Per may record umulan na tong 5 p.m. niya, while ang dito sa balcony walang ulan pero 0 na siya. So this only proves na talagang maganda pag ilagay natin doon sa bubong kasi wala siyang shading, walang nakadisturbo sa ating panel. So in the future, gagawin ko, instead na ilagay ko directly sa roof ang railings, gagawin ko, lagay ko doon sa tinatawag nating firewall. Kasi may firewall to, maglagay ko ng railings yan, at saka dito sa kabila, idugtong ko. So hindi tatamaan yung roof ng nails sa mga rails. At saka sa mga footings, ganoon. So lagay ko dito. Meron naman itong paglalagyan. Kaso lang kailangan mahaba na railings. So magdugtong ako niyan sa gitna. So mas maganda to na position. Then I can adjust the angle easily. For a few days now,
nilipat ko ang solar panel from this location to this position now. Medyo flat siya ng konti. So yung araw niya talaga ay almost perpendicular to the panel. So pag nasa 11 o'clock, basta sunny lang, kahit medyo hazy tulad kahapon, umabot siya ng 150 to 165. Na maintain niya, up and down siya 145 to 1/160 for about 5 minutes as shown in this screen recording sa app. Makita natin dito na talagang umabot siya ng over 160. For now, ganito muna yung panel hanggang wala pa akong adjustable mount. Pag meron akong adjustable mount, then ililipat ko siya ulit dito para yung lower portion niya maangat ko ng medyo mataas at may space siya under the panel para yung double glass niya or yung bifacial feature niya ay aking ma-maximize. Pwede ko lagyan sa ilalim ng reflectors or pipinturahan ko ng puti ang ilalim para lang mag-reflect siya sa taas. Kasi na-proven ko na pag nilagay ko to dun sa balcony, yung reflection niya mula sa lupa ay still makukuha niya ng kunti sa panel. So nagdagdag siya ng power generation. So far, so good. Stay tuned. Daghang salamat, bye.